Hello guys! Alright, so good morning. No, good afternoon po sa inyong lahat. So, pasensya na nalilito ako kasi medyo ngarag po tayo ngayon dahil ang dami-dami natin nagiging activities na everyday. Especially it's Monday. And alam niyo naman, back to face-to-face konti. So, how are you guys doing right now? Kamusta po kayo? And welcome now sa ating episode number 1 para sa fourth quarter ng Itulay Grade 8. And kung napapansin po ninyo, wala po si Tutor Marky, pasensya na kasi may nilalakad siya. Pero promise niya, hahabol siya, kung hindi, babawi na naman siya. Alright. So welcome to DepEd Itulay Online Tutorial. This is for Grade 8 and you are with Tutor Z from SDO Tarlac Province, supposedly together with Tutor Marky from SDO Bulacan. So ang tanong po ay kung naririnig ako. Ayun. Saglit lang po, ililipat ko lang yung mga nasa Windows ko para makita ko yung mga chat ninyo. Laptop lang po kasi ginagamit ko ngayon kasi nasa school po ako. But anyways, we will do as much as we can para maging entertaining and lively ang ating pasok. Alright. So, nasaan na yung inyong mga comments? Lipat po ako sa, naku, narami na. Tapos sa mousepad lang yung ginagamit ko. But anyways, today po is our first day, mga grade 8 learners ng ating Itulay for the fourth quarter Science 8. And today will be about the digestive system. Alright? So medyo madali-dali ito dahil lower grades ay lagi na natin itong pinag-aaralan. But anyways, ang mahalaga ay palagi tayong continuously learning, di ba? So ang hashtag po natin dyan ay digestive system, the digestive system. Hindi ko lang po nailagay kasi dito din sa school ko ginawa yung ibang mga parts ng presentation ko. Alright? Let's go ahead. And for this one, the most essential learning competency po natin ay explain daw natin ang ingestion, absorption, assimilation, and excretion or excretion. Ang nawawala dyan yung word na digestion, pero 5 lahat yan. Yan ang mga ating focus ng ating pag-aaralan. Before ako mag-shout out, alright, so mukhang marami na tayong mga comments dito. So, hindi ako sanay na walang ka-partner. But anyways, let's start a shout out now para mabati-bati natin po kayo dyan sa ating comment section. Ba't ayaw mag-under? Alright, hindi siya umandar. But anyways, good afternoon po. I'm Christine Gail Santos. Hello, Christine Gail Santos. Of course, syempre kaya mini-mention niya ang kanyang school para doon sa ating recognition. Leia De Vera, hello, 3 hearts. Luke David Cabigting Fernandez, good afternoon po. I'm Luke David Cabigting. Stephanie R. De La Cruz, good afternoon watching from Ramon National High School Grade 8 Nara. Eliza, good afternoon po sabi niya. And also Donabel Celestino Luchabes, good afternoon po watching from SDO Bulacan, Catmo National High School. Good afternoon. Sabi ni Mary Santos, po, my name is Mary Santos Mapagbigay from Catmo National High School. Ang advisor doon niya ay si Ma'am Donabel Celestino Luchabes. Hello ma'am. Shout out to you din po. Aldrin Mark Pulayan. Good afternoon. Sino pa ba mga nandito? Si Ma'am Nenita Martin Tolentino. Hello po, good afternoon, Tutor Z. Sabi niya, watching from Ramon National High School. Maraming salamat po, Ma'am Nenita, for being active na nakakasama namin kayo lagi. Alright, kasi this is a circle of friends. Hindi lang tayo parang nanonood lang, di ba? Magkakakilala tayo kahit sa online lang. We also got Aaron Ace Milo, na familiar. Ayan, si Sir Mark Kevin Oliva. Hello, grade 8 learners and tutors watching from PRC. Kasi kung pwede sanang vlogging style to Tutor Marky para nakakapagsalita ka rin dyan, pero hindi pwede. Of course, Christine Bernadette Rubio. Good afternoon po. Alright, so babalikan po natin yung mga comments na yan. Ang problema, dalawa ang nililipatan ko, yung ating live comment at saka yung presentation. So just bear with me. Lalo mahina ang konti ang ating signal. Lumipat na ba ang aking page? Yon. So, of course, guys, ready ko na nga ito. Baka sakaling hindi ko pa binababa, meron na kayong comments dyan na sagot. Yan. So, magsimula tayo, of course, ng pampainit. Di ba, Tutor Marky, nakikinig ka at nanonood ka, comment ka lang dyan. Kung pwede ka magbasa ng mga comments at i-chat mo, pwede. Parang chat na rin yon na doble. Alright, multiple choice what I know. Magsimula tayo dito para enjoyable at may energy tayo papasok para sa bagong lesson natin. Sabi niya dito, directions.
choose the letter of the correct answer. Alright, of course, comment your answer dahil hindi naman tayo nagkakarinigan. In fact, hindi ko nga sure kung naririnig din nyo ako. Sana okay ang audio. Alright, so Angel Rose na last ko, sabi niya, good afternoon po, Angel Rose from Katmon National High School. Oh my God, mainit ang aming radio booth. Okay. So, hello, Mary Crystal Ivory Lalogo. And Francine De Leon. Francine, hello. Good afternoon sa iyo, Francine. Alright. Sana makasama ka namin ulit sa mga live natin. Okay. So, guys, bear with me na lang sa palipat-lipat ko, no? Ngayon, pinipindot yung PowerPoint. Mamaya, lilipat ako dyan sa ating comment section. Number 1 po tayo. So, let's see kung meron tayong baon. The process by which animals take in food that have already been manufactured from raw materials. So ano daw yung proseso yun? Okay, sa pag-take in ng pagkain. Is it A, digestion, B, ingestion, C, nutrition, or D, photosynthesis? Lipat naman ako sa ating mga comments. Ano daw yung proseso na yon ng pagpasok ng pagkain? And while I'm waiting, Lance Eric S. De La Cruz, grade 8, Aris, ano na yung DMNHS na ulit. Ayun, Don Mariano National High School. Good afternoon sa iyo, Lance Eric. Norlin Verdadero. Familiar na si Norlin na Verdadero. Nababasa namin yung lagi. Okay, Lorenzo DRG, good afternoon din sa iyo. And Laika, nakita ko kita sa comment section habang ako ay nag-scrolling down na naghahanap ng sagot. Nagbago na talaga yung pagsasalita ko para na akong DJ. Naku, ang dami na. Number 1 pa lang yung pinag-uusapan natin. Hindi ko na mahabol yung ilalim ng comments natin. Alright, so bear with me po para mahanap ko yung at makasabay po ako sa inyo. No? O yun. Okay, so may nakita ako. Avana Paulos. Sabi niya letter A daw. Janil Elaine Triñanes, letter B. Si Luke David naman sabi niya letter A. Marniel. Kyle Lustre Ramos, letter A. And si Francine, letter A. Thank you so much. And before I proceed, scroll muna ako pababa. May iwanan na naman ako. Okay. Nasaan na yung aking mouse? Tingnan nga natin kung anong tamang sagot. Alright. So the answer is letter A, digestion. Very good, guys. Very good. So let's move on. Parang party mode lang po tayo, no? Kasi unang-una, madali lang naman yung topic. Ang mahalaga, we love to learn. Okay? Number 2 question na po tayo. What is digestive system for? Habang binabasa ko, let me scroll down again. Ano daw ang digestive system para saan? A, the body's breathing system. B, the body's system of nerves. C, the body's food processing system. Or letter D ba, the body's blood transportation. Okay, Emmanuel B. Tarosa, letter number 1 yung palang sinagot niya. Francine De Leon, sabi mo, letter C. Ganun din si Stella Maris, Lorenzo DRG, Jen Cyrus Lorenzo, Marniel, Jalen Rose de Guzman, Rosemary Kailao, and Marniel, Arjun Mark Pulayaw. So letter C. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. And don't you worry guys, kasama pa rin natin si Tutor Marky, alright, in spirit yeah, and in heart. Binabantayan niya tayo sa kanyang comment section diyan. Magko-comment din yan pag makakapasok. So for this one, the answer is letter C. Tama naman, di ba? The body's food processing system. Thank you so much, Mary Rose Santos, letter C. Charlotte De La Cruz and Ginger Alonso, letter C din. Very good. Look, David Kabigting and si Ginger Alonso ulit. Cyril Alcantara. Sa buong 3/4 po at saka yung last school year na nandito ako sa Itulay, naging ganito na yung pagsasalita ko. Alright? Maraming salamat sa Itulay at naging DJ ako. Frustrated DJ. Alright guys, number 3 na tayo. Which part of the digestive system? Anong part ng digestive system receives the food you eat? Yung nakakatanggap ng pagkain or tatanggap ng pagkain. Ang pagpipilian natin dito ay letter A, esophagus, B, mouth, C, pharynx, D, salivary gland. Uy, meron akong nakitang na DJC, sabi ni Mark Kevin, yan. Hindi ka magpapatalo, sigurado, parang, ano ka, sasabihin ko sana yung show eh. Okay, party show, di ba? Beverly Joyce Lungayan, sabi mo, letter B. Saan pa yung mga number 3 na sagot dito? Good afternoon po. Jonella Ashi Belingon, grade 8, Shakespeare Science teacher, si Madam Lorna Quesada Cabalteja from San Mariano National High School, Main SDO, Isabela. Good afternoon sa iyo, Jonella Ashi Belingon. Alright, pasensya na kung di ako nakaka-eye contact, rule pa naman yun.
Luke David Cabigting Fernandez na letter A. Lorenzo DRG, yes, si Lorenzo, letter B. Ganon din si Limuel Avon Pascual, letter B. Donabel Celestino Lut Chavez, letter B. At si Angelica Hulba, letter B. Ganon din si Beverly Joyce Lungayan. Okay, ano kaya ang sagot dito? Aha, letter B, of course, siya naman talaga ang tumatanggap ng pagkain eh. Right? Yung iba, ano na lang, sinisharean. Okay, so number 4. Ang sabi sa number 4, which organ produces bile that helps in the digestion of fats? Ano ba yung bile? Ito yung greenish na parang medyo, actually parang yaki, pero nakakatulong sa digestion. So ano ang organ na nagpo-produce ng bile para sa pagtulong sa digestion ng fats? Is it A, esophagus, B, gallbladder, C, liver, or D, pancreas? Scrolling down to check your answers. Number 4 na po tayo ngayon. Jessica Pascual, letter B dun sa number 3 niya. And Ren Eugenio, Daphne Barulo, Samantha Galman Pajardo. Looking for an answer for number 4. Hindi ako nakapag-set up ng electric fan. And maraming salamat po pala. In behalf of Tutor Marky, and the rest of Itulay, yung lalo-lalo na sa group ng junior high school science team. Maraming salamat po na even though na bumalik na tayo unti-unti sa face-to-face, nandyan pa rin kayo. Kasi like I said, hindi lang po ito online tutorial. Parang magkakaano na talaga tayo, di ba? Mag-friends. Rain Eugenio, letter B daw siya sa number 4. Sino pa ba ang sumagot ng number 4 na binabantayan ni Tutor Marky for Cutie of the Week para sa week na ito? Alright, scrolling down, siguro naiwanan na naman ako. Okay, ang lalim na. Bear with me with this. Iliona Era Fajardo, good afternoon po from Catmon National High School. Iliona Era Fajardo, familiar name. Okay, sorry kung wala akong, hindi ako nakakahabol. Ang dami nyo na, number 3. One more, I just need to see one and I will reveal the answer. But anyways, pag-aaralan pa naman natin ito, di ba? Mukhang naiwanan na talaga ako. Scrolling all the way down. Earl Jeffrey Balahibo for A, and Eliza Nicole Sawal for A. C naman kay Luke David, and letter B kay Janelle. Elaine Triñanes, Beverly Joyce Lungayan, letter B. Osapra Jacob, letter number 3 yon. Saka we are on number 4 na. Marniel Kyle Lustre Ramos, letter C. A for Earl Jeffrey. Jessica Pascual, letter A. Jamela Castro Osdanya, letter B. And let's reveal the answer. Alright. Dun sa mga sumagot ng letter C, that is correct. Liver ang naglalabas ng bile na tumutulong sa digest ng pagkain natin. And for the last question, pampainit, literally. Ewan ko sa inyo, sana all, tulad ng mga siguro sino may preskong lugar dyan. Pero ako, nasa radio booth po namin at hindi ko na nahabol yung electric fan. Okay. So number 5, where do the juices go after the pancreas produces pancreatic juices, which digest carbohydrates, fats, and proteins? Saan daw po pumupunta yung juices na yon, yung pancreatic juice? Is it A, sa large intestine ba? B, rectum? C, small intestine? Or sa letter D, stomach? Malamang naiwanan na naman ako. Scrolling down, masulyapan lang ang number 5 ay babasahin natin. Pasensya na po kung hindi ko nababasa yung iba. No? You know naman the drill, di ba? Na pagkasama ko si Tutor Marky, pag dalawa kami, nagpapalitan kami ng basa. So kumbaga, pag tumahimik ako, papasok niya yung comment section. Alright, but right now, buong Pilipinas at buong mundo maramang ang nanonood, kaya ang daming laman ng ating comment section. But like I said, just continue kahit di ko nababasa dahil nagbabantay si Tutor Marky ng mga very active nating tutors sa participation. Naku, sana hindi ko na lang sinabing buong mundo kasi talagang dadami pa. Okay, 4Z. Siguro tutor, Direct Kev, pag may nakita ka po, i-flash mo po sa screen para sa screen mismo ay mababasa ko din. Alright, kahit makakita lang ako ng isa agad. Okay, so
Okay, sige. Ayun, Earl Jeffrey Balahibo, nauuna pa rin talaga siya, kaya lang ako ang nahuhuli, pasensya na. Francine De Leon, panalangin, letter C, ganun din si Earl Jeffrey ulit. Linwell Avon Pasqua, Angelica Hulba. Ako nga rin natatawa ako sa sarili ko. Oo. Alright. Actually, ganito na rin po ako magsalita sa classroom. Kasalanan ng itulay yan. Kaya yung mga estudyante ko ay hindi mapigilang magtawanan kahit na sinasabi kong magseryoso sila. Jessica Pascual, letter C. Beverly Joyce Lungayan, letter C. One more, Paul Vincent Makalalad, letter C. And the answer is letter C, small intestines, of course. Kasi ang gastric juice ay nandoon sa stomach. At ang susunod sa stomach, syempre, aside from the liver, mga ganyan, ay yung small intestines. Okay? But anyways, grade 8, pampa-init lang naman yan. Great job, sabi nga natin, dahil nagsisimula pa lang tayo ay marami na tayong baon, di ba? So, pag-usapan natin ang what's new. Ibig sabihin, tungkol ito sa ating topic for today. So, ito ang ating pag-aaralan. So, sabi nga ng title kanina, ang title ng ating topic ngayon ay the digestive system. Very, very easy topic, right? And whenever madali ang topic, excited ako. Kasi hindi mahirap i-discuss. But, of course, ang purpose natin dito ay yung refresher course, di ba? Para laging active ang ating neurons sa ating mga utak. Okay? Okay, so digestive system, lipat-lipat. Doon naman tayo sa next page. Hindi kasi ako pwede magtanggal ng salamin. Alright. Gumalaw ka. Digestive system. Ano nga ba ang digestive system? Kung meron po kayong masishare dyan na iba sa akin, of course, syempre iba-iba tayo ng reference, but it's still the same idea and concept. You are allowed to share. We are very much welcome. Okay? Tulad ng ginagawa natin noon na para kayong mga encyclopedia. Sabi dito, digestive system, it is a system or collection of organs that work together to carry out ingestion. Right? So, yun ang trabaho niya. Tapos, absorption, assimilation, and excretion. Okay? Kaya pala wala si digestion dyan kasi siya yung pinaka character. Tapos, ito yung mga ibang nangyayari. Ingestion, absorption, assimilation, and excretion. Right? So, sino ba namba? Samantagal man Pajardo, Ray Humbas, humahabol sa number 5, letter C. Hello, Ray. Mary Cristel Ivory, Logo. Okay, digestive system. So, pag-uusapan natin grade 8 ang parts at saka yung mga functions. But don't you worry, hindi naman hiwalay yung parts tapos hiwalay na discussion ng functions. Pinagsama ko na para madali na lang natin siyang mag-gets kesa yung pinag-aralan natin tong part na to kanina tapos bumalik tayo sa part na yon para pag-aralan yung ibang detalye, di ba? So, ito ang ating layout ng ating digestive system. Kung meron kayong module na may ganyan, which is very good para habang rin dinidiscuss natin ay nasusundan nyo sa papel at mas madali kayong makapagsagot sa mga questions, di ba? I'm not just sure kung maliit siya sa screen natin, but don't you worry kasi ako naman na mag-i-explain, not necessarily doon sa binabasa, di ba? Sabi dito, Emmanuel, hello Emmanuel, we miss you. Lalo-lalo na yung bosses mo, I miss you. The digestive system is made up of organisms that are important for digesting food and liquids. That is correct. This include the mouth, pharynx, and all the other stuff na sinabi niya, which is part of the digestive system. May dalawa nga lang pong group yun ha. Yung kung mapapansin nyo, si liver, si gallbladder, at saka si pancreas, ibang group sila. Sila yung nag-a-assist. But the main group ay tinatawag na alimentary canal. Alimentary canal. Yung mula sa bibig, dadaanan ng pagkain hanggang palabas ng ating katawan. Okay? Isa-isahin natin ito. Siyempre, of course, ang una dyan ay yung tinatawag nating mouth. Siya ang nagbe-break up ng food particles. Sabi dyan sa screen na kung hindi nyo man nababasa ay ito ang sarili kong paliwanag. Mouth, entrance of food into the body. So pag entrance, papasok, of course, mouth yan. Ang trivia na nagustuhan ko, kasi actually marami akong tribyang kinokolekta para i-post dun sa bulletin board, di ba? Ang tongue ang strongest muscle of the body. Alright? So dagdag kaalaman niya na ang tongue pala ay isang
hindi lang isa, siya ang pinaka-strongest muscle ng body natin. Di ba? Binibuild up natin yung mga muscles natin. Related dito sa mouth ay yung word na mastication. Take note nyo na lang yan kasi nakita ko yan, nabasa ko doon sa module na ginamit namin ni Tutor Marky. Pero hindi ko nabasa yung parang translation niya. So, syempre, kung ako yung estudyante at di ko alam yun, di ba? Mahirap na. Pero kung ma-encounter nyo yan, ito ay other term lang naman ng chewing. Okay? Chewing. Yun. Okay? Mamaya, babalik ako sa inyo. Alright, salivary glands. Kinukulayan ko siya ng yellow kung nakikita nyo. Ayun, sabi niya dito, it's saliva moistens and lubricates the food. Kasi syempre, magaspang yan eh. May injure ang ating internal lining dun sa ating bibi, sa lalamunan hanggang sa tiyan kung hindi mapapalambot yan. At ang unang-unang tumutulong sa pagpapalambot ay yung ating saliva or yung laway. So, sa sarili kong paliwanag, it produces saliva. Glands kasi po siya, organ siya. So, nagpo-produce siya ng saliva that helps moisten and lubricates food. When you say lubricate, padulasin. While being broken down. Kulang po, while being broken down. So, habang hinunguya siya, hinahaluan ng saliva. But there is also pangalawang purpose. At yun ay, meron kasing enzyme yung saliva. Enzyme means chemical, di ba? Chemical na nakakatulong para may digest ang starches. Kasi po ang starches ay kung ma-imagine nyo parang ano ba yung ginagamit sa baking, yung pulbos, okay? Flour, okay? Parang flour siya na hindi madaling i-digest, okay? Pero dahil sa enzyme na nandoon sa ating laway, ay nagagawang tunawin yun ng ating digestive system. Alright? So pupunta naman tayo dito sa pharynx. Ano ba ang pharynx? Ang pharynx ay panglunok. Kung iniisip nyo siya si Adam's apple, hindi siya si Adam's apple. Okay? Iba si Adam's apple. Pharynx controls the passage of swallowed solids and liquids into the esophagus. Kasi kung makikita nyo lang, masisilipan nyo yung ngalangalan nyo sa loob, may bumubukas sara dyan. Hindi yan nakabukas lang, may bumubukas sara dyan at yun yung pharynx para makontrol ang pagpasok ng hangin, ng pagkain, ng liquid, ganon. Kasi syempre pinoprotektahan din niya yung ating internal dito sa loob na madadaanan. Okay? That is pharynx. Ano ulit ang pharynx? Ito yung parang security guard doon sa loob ng ating lalamunan. And next one is the esophagus. Ano ba ang esophagus? Passageway of food through the stomach. Okay? So parang kanina sa pharynx ay nakapasok na tayo sa gate. Okay? Yung driveway kasi yun yung mouth. Tapos gate. Tapos naglalakbay na tayo papasok papuntang stomach. So yung dinadaanan natin yun yung esophagus. And other term, take note, kaya ako to tinake note kasi nakita ko yung mga ibang questions, ito ang ginamit. Kapag nakita niyo yung salitang gullet, okay, gullet, ito ay tumutukoy sa esophagus. Okay? Very good. Mamaya, lilitaw nga yan dun sa kinuha kong example sa questions eh. And dito ay stomach. Alright. So mamaya, babalikan ko po kayo ng nakikita nyo naman, ang dami pang parts. Babalikan ko ang comment section kapag natapos ko itong parts na ito. So alam natin na stomach, ito lang ang take note natin. No? Sa stomach, nagsisimula ang digestion. Siyempre, alam naman natin lahat yun, di ba? But my point is, may katuloy pa. So, hindi pala lahat sa stomach. Sa stomach lang nagsisimula. At ang tawag doon ay partial. Medyo lang, kalakalahati. So, may natira pang i-digest. At ito ay tinutulungan ng gastric juice or yung acido na nasa tiyan natin na in fact, ay pag ginilabas, inipon, makakatunaw ng metal. Ganun kalakas yan. Kaya kapag yung sumakit ang tiyan nyo dahil sa amoebiasis or germs, ibig sabihin super grabe na yung pumasok na hindi na kinaya ng acido ng tiyan natin. And enzymes din, yung mga chemicals na tumutulong sa digestion. But I do believe, alam na, madali nyong magets yung idea ng stomach. So ano ba ang purpose ng liver? Kung mapapansin nyo, again, hindi siya part ng alimentary, yung dadaanan talaga. Sila ay kabilang sa grupo na tumutulong sa pag-digest. So parang umaalalay sila. So ang trabaho ng liver, it secretes bile, ito yung nabasa natin kanina, bitter greenish brown alkaline fluid which aids in digestion. So isa na namang chemical or fluid na tumutulong sa pag-digest ng ating katawan. In fact, ang trabaho pa ng liver ay
nililinis niya, dinidetoxify niya yung mga pumapasok na mga mabibigat na bagay, lalong-lalo na tulad ng sugar, glycerol, amino acid, malulupit yung mga yan. In fact, kapag yung sumakit ang muscles mo dahil sa sobrang activities, isa yan sa mga reason, yung amino acids, at tumutulong din, ito maganda. Few vitamins and salts. So kaya nga binanggit ko ito, nagfo-focus ako dito kasi ngayon, kasi grabe ang trabaho ng liver. Katulad ng kidney, alagain din natin liver dahil pag yan ang pumalpak at si kidney, dalawa sila na tagalinis, delikado na po ang ating katawan. Hindi lang health, as in yung buhay natin. Okay? Kasi sila ang tagalinis, liver and kidney. And we now go to gallbladder. Anong trabaho ng gallbladder? Ito ang nagtatago nung nilalabas ni liver na bile. Siyempre, itatago niya muna at ilalabas pag kailangan gamitin. Yun ang trabaho ng gallbladder. And then, ang susunod dito, bago tayo pupunta, after nito, babalik ako dyan sa comment section. Meron po tayong tinatawag na pancreas, isa na namang tumutulong sa ating alimentary canal. Again, ang alimentary canal, yun yung pinakadinadaanan ha. Tapos yung liver, gallbladder, at saka pancreas, nasa side sila na tumutulong lang kung kailan sila kailangan. So dito, sabi niya dito, hormones regulate the glucose level. Ano ibig sabihin ng glucose level? Yung sugar level, di ba hindi pwedeng sobra-sobra ang sugar level natin, and also hindi pwedeng super liit. Di ba? So kinokontrol ng pancreas ang level ng sugar. Sobrang liit nito nandito. So yun ang trabaho ni pancreas. Buti na lang nababasa ko pa kahit paano. And bago tayo tumuloy doon sa kalahating half, let me just scroll down, baka kasi merong bagong member ng ating inner circle. So let's go to the comment section. And like I said, kapag meron akong nakita direct sa screen na nag-flash, babasahin ko po doon. Alright ba? Medyo okay, private chat. Sabi ni Direct, ay, ganda po ng illustration mo, Tutor Z. Bakit ako nagbasa ng private chat? Ngarag talaga ako sa araw na ito. Pasensya na. Okay. Alright. Buti na lang, maganda yung comment na pinarinig ko. Alright. Let's continue. Babalikan ko na lang po kayo mamaya dyan. And Tutor Kev, sabi ko nga, kahit wala ka dito, pakibantay na rin yung comment section para naman hindi masayang ka ang kanilang pagod sa participation. Small intestine. Sabi niya dito guys, complete digestion absorbs nutrients. So kung dinigest ni stomach, siya ang nagpasimula pero hindi niya kinaya lahat. Ayun, may nakita ako. The small intestine or small bowel is an organ in the gastrointestinal tract where most of the absorption of nutrients from food takes place. Very good. Mary Rose Santos. Kaya po nakikita niyo lumalapit kasi yung screen na pinapanood niyo ngayon, parang cellphone din ang laki sa harapan ko, although laptop lang ang gamit ko. Alright, thank you so much. And sabi ko nga, ang pinakatrabaho ng intestine ay tapusin ang sinimulan ni stomach. At yun ay ang pagdadigest. And syempre, pagkatapos ng trabaho, kailangan may pagtatapunan. So yun ang trabaho ni large intestine. Pero syempre, supporting siya. Okay? So reabsorb some water and salt. Sabi niya dito, meron ba akong nilagay na ano? Wala. So yung trabaho ni large intestine, siya na yung kukuha ng parang byproduct. Yung para bang, eto na yung ginamit namin, tingnan mo pa kung meron pang pwedeng kunin. Okay? So siya yung kukolekta, pero syempre baka may makukuha pa siya. Yun yung trabaho ni large intestine. Kaya nga, warning lang sa mga hindi nagsi-CR ng sobrang tagal, 5 days, 8 days, yung tambakan po na yan na large intestine, solid po ang laman yan. At kapag tumigas po yan, nako, opera na po ang pangtanggal dyan. Kaya, have a healthy bowel movement. Okay? Yun lang masasabi ko. And then we go to rectum. Ano yung rectum? Bago lumabas. Pasintabi na lang. Yung, alam niyo yung parang iiri tayo. Yun yung rectum. Yun parang pumipiga. Yun ang rectum. Okay? Stores and expels. Ang expels kasi yung maglalabas. At syempre, kung merong mouth na papasukan, meron ding lalabasan at ang tawag doon ay anus, opening for elimination of feces. Okay? So bibig, mouth, tapos yung sa kabila, anus. Anus or anus, parehas lang siguro. Okay, so meron kaya tayong mga bagong comments. Ang layo na ng bar ko. Kailangan kong hilahin, tapos pagkahila ko sa baba, nasa taas ulit.
Oy, Ray Eugenio, good afternoon po, watching from Catmo National High School. I am Ray Eugenio, advisor Ma'am Donabel Luchabes. Wow, ang daming estudyante ni Ma'am Donabel na lagi nag-tune in ha. Okay, Lindsay Denise Maningas. They can be absorbed into the bloodstream so the body can use them for energy, growth, and repair. Tama yon, tama yon. Kasi hindi naman na parang dadaan lang yan eh. 'Di ba? Parang syempre kailangan may pupuntahan din yung inabsorb nila, and yun yung namaya doon sa stages tayo doon. Okay? So punta na tayo, speaking of stages. Yan, stages of the digestive process, sabi nga ni Lindsay. Lindsay, alright? So sa stages natin, class, meron tayong ingestion, digestion, absorption, assimilation, at elimination. Kanina doon sa ating objective, wala si digestion eh. Pero dahil nandito na tayo sa stages, kailangan nandyan siya, or else hindi magiging magkakasunod-sunod yung prosesong pag-aaralan natin. Alright, let's start of course with, thank you so much, Direk, on the backstage nga pala, di ba? Katulad ngayon, nagko-control ako ng hindi ako makapunta dito sa comment section. But I'll do my best. Siyempre, mga friends namin kayo, tapos hindi ko kayo mapapansin, di ba? Ano ba yung ingestion? Process of taking food into the alimentary canal. Ano yung alimentary canal? Yung dadaanan ng food mismo. Hindi yung supporting cassa, yung dadaanan mismo mula sa mouth, papuntang anus, okay? So, it starts from the mouth, sabi nga dito, and ends out of the anus. Alright? So, kapag pumasok na siya, ingestion, so nasa loob na siya, di ba? So, the next stage is digestion. Anong ibig sabihin ng digestion? Breaking down of food. So, ibig sabihin, pag nilagay mo sa bibig mo, papasok, ingestion. Pero hindi ibig sabihin pumasok na. So, magsisimula ang digestion sa bibig. Kasi nga, breaking down of food, di ba? So, ngunguya-nguya tayo. And there are two types of digestion. These are mechanical and chemical. Sabi sa ating module, yung mechanical ay yung mga action tulad ng chewing, grinding, churning, and mixing. Nasaan ang churning? Nasaan ang mixing? Nandun sa stomach natin. Kasi ang churning yung gumaganyan na siya. Umiikot-ikot habang ginigiling. And yung chemical naman, yun yung may involved na mga chemical enzymes, mga bile, ganon, yung parang tinitimplahan para maging mas madali. Again, what are the two types of digestion? Mechanical, may action, and chemical, involved ang mga chemicals sa loob ng katawan natin. Okay. Doon na tayo sa absorption. Ito yung sinasabi ni Lindsay Denise Maningas kanina na kakilala na talaga namin kahit na online lang. Na pag inabsorb, pag nakakuha na ng nutrients, i-deliver ito sa iba't ibang cells natin. Yung iba ay dadaan sa liver, sa kidney para linisin, tapos i-deliver din sa mga nangangailangan. Ang tawag doon sa pag-deliver pa lang ay absorption. It is the uptake of fluids or other substances by the tissue of the body carried by bodily fluids. So yung pag-deliver pa lang yon. Kasi kukunin nila, tapos i-absorb nila, i-deliver nila. Ang tawag sa stage na yon ay absorption. And dito na tayo sa assimilation. Ito na yung process by which absorbed components or chemicals from food are delivered into the cells of the body. So nandun na tayo sa paghahatiran. Kapag i-deliver pa lang or kinuha pa lang tas dadalhin, absorption. Kapag ibibigay na at binigay na, assimilation ang tawag sa stage na yon. Alright. Ay, nag-i-enjoy ako. Nakalimutan kong mainit parang lumalamig na. Elimination, the last one, okay? Dumiretso na ako dito kasi namimiss ko na kayo dyan sa comment section. Babalik ako dyan. Alright, final stage, elimination. Alam naman natin yan, di ba? Parang sa sports yung nagtatanggal, di ba? But it doesn't have to be elimination na external, yung para bang ilalabas na ng katawan natin. Elimination is pagtanggal. Katulad nga ng ginagawa ng kidney at saka ng liver, yung magtatanggal sila ng kailangang hindi kasali. Okay? Sa loob pa lang yun. Tapos iba pa yung elimination palabas ng katawan natin. The other term are egestion and defecation. Okay? So dinagdag ko lang yon kasi minsan nakakalimutan ng mga writers natin na hindi nila binanggit yung kanina tapos bigla nilang pinasok. So yun. Elimination, the other terms are egestion and defecation. Includes blood via the kidneys and urinary tract. Ano ibig sabihin nun? Yung blood kasi yung taga-deliver, di ba? So, nandun yung mga kailangan, pati na rin yung mga basura. Kaya, i-eliminate yung hindi kailangan doon. Again, ano yung stage ng pagtanggal ng hindi kailangan? Sa loob at saka palabas? Elimination. Alright. Nasaan na yung aking mouse? Yun.
So, the stages of digestive process, ulitin natin, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and elimination. Ingestion ang papasok, digestion yung paggiling, pag-breakdown, absorption yung pagkuha, assimilation yung paghatid at pagbigay, at elimination yung pagtanggal. Meron ako nakikita dito direct, ingestion or taking food, digestion or breakdown of large organic molecules into smaller, simpler, soluble molecules. Very good. Soluble is yung basic unit na pwede nating kunin, di ba? Kasi kung solid pa yan, hindi makaka-infect yan sa loob ng katawan natin. Thank you, Aaron Ace Milo. Isa na naman sa mga paborito namin ni Tutor Marky. Very, very active. Okay, madali na lang po tayo at tinitingnan ko yung time. Thank God, nagkasya pa rin kasi madalas mahaba ang ginagawa kong PowerPoint presentation. So, ito lang ay illustration na alam ko namang alam nyo din, di ba? Puro alam na natin itong mga to dahil we are alike. We are in a circle of birds of the same feather flocks together, sabi nga, di ba? So, mouth ang umpisa, dadaan sa esophagus or yung tulay papunta sa stomach, tapos pagkatapos ng stomach ay small intestine kasi tatapusin ni small intestine yung sinimulan ni stomach. Tapos itatapong kay large intestine, bahala na siya doon. Kunin yung may natitira pa pero siya na ang bahalang magtapon kay rectum na ilalabas kay anus or anus. Wow! Okay. So, bear with me na lang dito. 3 ang aking what I have learned, I believe. Tapos 5 siguro ang ating assessment para mapatunayan natin sa comment section na titingnan mamayang gabi ni Tutor Marky pagkatapos niya sa PRC. Okay? Alright, so direction para sa what I have learned. Tulungan mo ako direct dito sa ating pagkuha ng mga sagot. Complete each sentence by supplying the information that you have learned from the lesson. Alright? Kompletuhin natin. Although 3 lang ang aking nilagay. Dito sa box na ito ang pagpipilian. So tingnan nyong mabuti, enlarge nyo. And then, for number 1, it is only through the blank that the digested food reaches various cells and tissues. Ano yun? Habang hinihintay ko ang inyong sagot at opportunity to huminga. Let me just scroll all the way down. Iwanan na ako ng super, super duper. Sana may makadiscover sa akin na radio station, no? Alright, good afternoon po watching from Catmo National High School. Ayun, inuulit na nila kasi baka hindi daw sila napansin ni Tutor Marky, nasa behind the scene din. Alright, stomach is a pear-shaped organ about 30.5 cm long. Yan, very good, Aaron Ace Milo. Para sa mga bago, nag-share yung iba kasi baka sakaling kailangan nyo ng reference, diba? Maliban sa amin sa Itulay, yung ating mga kasama at mga ka-members dyan sa comment section ay nag-share din para sa ating lahat. Alright, still watching from Roman National High School si Beverly. Beverly Joyce Lungayan. And sana makakita ako ng sagot. Naku, may hirap na ng konti Okay, so direct kapag ikaw ay meron nakita dyan, just throw it dun sa screen. Okay, sa number 1 po tayo. Digestive organ, sabi ni Angel Rose Nolasco. Alright, so kung sakaling meron pang isa, habol-habol niya. And ganun din si Simon Reyes. Thank you, Simon Reyes. And thank you, everyone. Baka sakali may makita ko. Baka sakali. Ingestion, digestion. Sige po, sir. Mamayang gabi pa. Si Ginger Alonso. Alright. Alright. So, tingnan natin kung tama sila sa kanilang kasagutan or tama kayo sa inyong kasagutan. Digestive organ. Okay, blood and circulatory system. But I know meron nakasagot niyan. Sa mga hindi naman tama ang sagot, it's okay. Nakuha na natin tamang sagot. Gamitin na natin next time kung kailan siya gagamitin ulit. Diba? Parang kodigo pero nakalagay sa utak. Okay, number 2. What I have learned. Blood coming from the blank. Blood coming from the blank or dugo na galing sa carries simple sugars, glycerol, amino acids, and a few vitamins, salts to the liver. Okay? So yung mga dinadalang ganon sa liver na karga ng blood, saan ito nanggagaling? Or saan ito nanggaling actually? Dali lang yan. Kasi saan ba nanggagaling mga nutrients? Siyempre sa mga pinapasok. So sa organs nanggagaling yung mga ito na ibibigay mo na kay liver
para linisin. At meron akong nakita, sabi dito, number 2 by Luke David Cabigting Fernandez, liver siya. Munti ko na sabihin yung nasa commercial. Kurt Axel Purok, digestive organ naman ang sagot niya for number 2. And one more. Ay, kung may prize, ang ganda-ganda. May mga nagtatalunan dyan siguro. Okay, looking for one more. Yun, digestive organ din. Sabi ni Ray Jumbas, Beverly Joyce Lumayan, nakahabol ako. Thank you so much. Eliza Nicole Sawal, small intestine. Raven Manuel, parang nabasa na kita noon. And kung dati ka pa, buti na lang, nakabalik ka. Okay. Digestive organ, Luke David. Okay. So, ang tamang sagot ba ay digestive organ? Yes, you guys are correct. Digestive organ. And you won. Yun lang. Mark Kevin, students from Tumalon, nag-message si Sir Tutor Marky. Kasama natin si Tutor Marky in spirit and by heart. Okay. Alright. Next time, of course, in physical body na rin, di ba? Hello, Tutor Marky. Good luck sa iyo nilalakad. Sana hindi masyadong siksikan dahil PRC yan, di ba? And last one, siguro Tutor Direct, okay na itong di ba? Kasi gets naman na nila eh. So after nitong number 3, jump na tayo doon sa ating closing part. So habol-habol kayo kasi kailangan namin ng very active at gagawan natin ng certificate, national certificate at recognition niya ng school ninyo. Very proud. Baka malagay pa kayo sa dyaryo ng inyong bayan. Alright, number 3. The blank stores and processes these substances. They are also detoxified. Uy, narinig ko yan, nabasa ko yan kanina. Here, it delivers the nutrients to the rest of the body as when needed. Alright? Absorption, sabi ni Rey Eugenio, Marnier Kyle Lustre, stomach, Ilona Era Fajardo, digestive organ, absorption by Jessica Pascual, Kimberly, Christian Alvaro, absorption, ganun din si Aaron Ace Milo, Jamela Castro Osdana, absorption din, and last one is si John Cyrus, nasan ka na? Lorenzo, absorption. Alright. Okay. Saya. Alright. Sana magkaroon tayo ng opportunity na talaga magkita-kita tayo lahat, guys, no? So para yung parang one big happy family ng grade 8 at saka ng junior high school, tapos party mode tayo dyan, kantahan at sayawan. The correct answer for number 3 is liver lover boy. Alright. Okay, tulad nga ng sabi ko, that is awesome. Meron pa tayong assessment dito, pero alam ko naman na masasagot nyo na ito. Or punta tayo sa number 4 and number 5. Okay, dun sa number 4 tayo sa assessment, guys, para mapatunayan lang natin na talagang nagets natin. Okay, dyan sa inyong comment section, i-number 4 nyo na kasi number 3 naman yung last natin dun sa kanina. The process of breaking up and dissolving food so that it can be taken into the blood to be used by the body is known as. Process yan, involving food. Hindi pala. Ito pala yung stages. A, assimilation. B, digestion. C, excretion. Or D, nutrition. Havana Polos, letter B. Lorenzo DRG, letter B. Cyril Alcantara, Havana Polos, Jessica, Christian Alvaro, Christine Gail Santos, Mark Angelo Marquez, Samantha Galman Pajaro, Christine Gail Santos Oret, and Mary Kay Pascual. Letter B ang kanilang sagot. Thank you so much. Buti na lang nag-highlight. Napansin ko kayo na number 4 na pala yan. Okay, that is correct, guys. That is correct. Share natin, guys, yung session today. Oo nga pala, pasensya na po, no? Kasi, actually, nung nakita nyo ako sa screen, saktong-saktong umupo pa lang ako ng buti na lang. Hindi ako nakita during the act, diba? Okay, and for the last question. Yan. Tutor Marky, very active din, no? Where are the 2 locations in the digestive system mechanically break down food? Diba? Kanina meron tayong 2 types of digestion. Yung mechanical at saka chemical. So, saan sa pagpipilian yung dalawa na mechanical ang kanyang digestion. Alright? So A, mouth only? Of course not. O bonus na yun ha. Kasi sabi ko 2, bakit nilagyan ng mouth only? B, mouth and liver. C, mouth and stomach. And D, mouth and pancreas. Yun, number 5, Lorenzo DRG. C, Christopher Andrew Respicio. Lorenzo DRG, Angel Rose Nolasco. Cyril Alcantara, Kurt. Alright, Limuel, Avon Pasqua. Stella Maris, letter C din siya. Very good, guys. And, syempre, very good for commenting. Pero ano ang tamang sagot? Letter C, mouth and stomach. Very good. Kasi sa mouth yung mga chewing, grinding, stomach naman yung
ano yung sinabi ko kanina? Basta yung gano'n, yung gumaganon ako ng aking kamay. Alright! Tutor Marky. Okay, wag kang mag-a-absent next time. Baka ako mag-absent. Hindi, joke lang. Ay, hindi ako nag-a-absent sa ganito kung hindi lang kailangan. Kasi nag-e-enjoy ako dito. Nakakalimot tayo ng mga problema natin sa labas ng ating itulay. Excellent guys sa ating trabaho at sa inyong participation. Very good. And I would like to thank you all na sumubaybay pa rin at tumulong sa akin. Okay? Marniel Kailuse, thank you for your 5 hearts para tayong live seller. So for comments and suggestions, email us pala at edtech@deped.gov.ph po. Maraming salamat. And up next, of course, hindi ko alam, hindi nakasali si Tutor Kev kasi director na natin siya ngayon, si Tutor Kev. But Tutor Bandong will be there, I think, or Science 9. And for the meantime, everyone, kita-kita tayo muli sa Monday with Tutor Marky. This is Sir Z from SDO Tarlac Province. And thank you for your time. Class dismissed.